Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O, sabi ng abogado ni Sara, yung spokesperson ng defense panel, si attorney Michael Pua. Si Sara Duterte daw mga kababayan, hindi siya violent. Ano niya Mr. Maravillas? Ulitin mo. Sabi ng abogado ni Sara, ni Michael Pua, si Sara Duterte daw hindi violent. Ayan ang sabi niya. Ayan o. BP Sara, not violent. No intent to hurt others. Sabi ni Michael Poa. Yan nasa likod niya. Spokesperson ng defense. Talaga niya, Mr. Maravillas, kung magsinungaling yung kampo ni Sara, harap-harapan yung pagsisinungaling. Nasanay sila sa ganyan mga kababayan. Hindi na nag-iisip na si Sara, noong mayor pa mga kababayan, nambugbog ng sheriff. Ang daling alukayin mga kababayan kasi recorded siya. Nagba-viral sa YouTube hanggang ngayon. Nambugbog ng sheriff. So ano yon? Mga kababayan, sasabihin mo na si Sara hindi violent? Ayan o. Hindi lang mabuti mo makakontrol. So, attack the sheriff. Recorded? Yan. Talaga itong si Atty. Michael Pua, sanay na sanay. Harap-harapan mga kababayan kung magsinungaling. Paano hindi naging violent si Sara? Yung natura niya eh. Hindi lang sa pananalita, pati sa aksyon. Ang behavior niya. Nasanay sa violence mga kababayan kasi yun ang natingala nga sa kanyang tatay. Kill, kill, kill palagi. So ano ang asahan mo dito sa mga taong ito? Pagkatapos sasabihin ni Michael Poa, kaya nga lahat ng nasa bibig niya lumalabas, puro violent, violence, I want a bloodbath. Di ba? Lakas ng loob ni Michael Poa na magsabing BP Sara not violent, no intent to hurt others daw. Yan sabi dyan, Vice President Sara Duterte's impeachment defense team yesterday clarified her bloodbath remark as spilling her own blood with no intention to hurt others. At yesterday's press conference before the trial, defense team spokesman Michael Poa said there has been a lot of misinterpretation about her statement. What she meant was her own blood that would be spilled because she is the subject of this impeachment proceeding. And this was further clarified when she went here last week and said that the bloodbath was herself, sabi po ni Poa. Kaya pala, nagpa-press con siya para baguhin yung narrative. So, pinamemorize ninyo ng Invictus. Wala lang siyang sasabihin, kundi yung isang linya ng Invictus na ang sabi, in this bloodbath, in blood tuning, I will be blooded but unbowed. So yun ang ibig sabihin po ninyo. Nag-recite siya na wala man lang attribution sa totoong nagsulat ng tula. Ayan tuloy mga kababayan, agad na ni-research ng mga netizen. Ayun pala, tulad ng kanyang kapatid, buti pa si Kitty Duterte, buong tula mga kababayan ni William Ernest Henley memorize, pero si Sara isang linya lang na sabi nga mga kababayan ni Montulfo, pinagintayan niya ni Sara yung mga reporters ng 1 hour. Pagkatapos, yun man lang palaan niya yung sasabihin niya. Nagpa-press con pero
Ayaw matanong, walang tanong. Nag-recite lang siya, mga kababayan, ng minimorize na linya ng tula. Tapos ito pala yung ibig sabihin, mga kababayan, na siya blooded but unbound. So hindi abulente si Sarah kasi yung bloodbath ay para sa kanya. Napakalinaw po na bulente si Sarah. Hindi lang sa pananalita, kundi sa gawa. Mga kababayan, napakalutong ng kanyang pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Ito nga panoorin natin, mga kababayan, yung presentation ng prosecution na nang magmura si Sara Duterte, si Senate President Senate President Win Gatchalian na pa ganon. Pati si Chis Escudero, yung presiding officer, na tinawag, mga kababayan, ni Aimee Marcos na presiding officer beside the Senate President. Nagkakaawaan niya sabi ni Aimee Marcos, si Senate President Win Gatchalian, kasi hindi siya yung nagpipreside. Nakatabi lang ni ni Chis Escudero, kaya tinawag niya hindi presiding kundi besiding, beside the presiding officer. Talaga itong mga tao to. Puro kasinungalingan mo yung mga pinagsasabi nito ni Michael Poa. Napakalinaw na violenting tao itong si Sara Duterte. Ito, panoorin natin yung porsyon ng presentation, mga kababayan, ng prosecution. To kindly accompany each other to the tech booth so that the USB may be played with respect to the specified timestamps of the witness. Ay, papakita na yung video. Kailangan may witness. Bubuksan yung USB. Ayan yung authenticated po na recording, mga kababayan, na ginawa ni Kalilong. So, ipi-play, mga kababayan. Itong si Atty. Jeremy Lotok, gwapo pong lalaki, parang si Tommy Abuel, yung artista. Kamukha ni Tommy Abuel, aktor Tommy Abuel. Ito na siya. Ang ina ninyo. Repeat. Ulitin daw. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na Ayan. Inaayos mo na. So, hindi na kailangan siyang i-authenticate kasi ano pang authentication? In-authenticate na ni Sara mismo. Kesyo taksil, kesyo corrupt, abusado. Ang ina ninyo. Hindi. Nanlilisik ang mata po. Sino ang corrupt? Hindi maayos yung pag-play. Hindi maayos yung pag-play. Ako putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Napakamot si Cheese. Napatakip sa kanyang bibig si Win Gatchalian. Di ba? Tagal maayos po. Putol-putol. Yan. He did not know what he was talking about. But so incompetent. Or he was lying to his teeth to get the votes
of people. Yan, si Maharlika to. Utang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Mga DDS squad siya, mga DDS, si Dada. Boss Dada. Tapos yung isa, si Joey D, naka-Zoom conference sila. I think we have two more. May dalawa pa daw, sabi ni Attorney Ligutan. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin yun na yung puting ng show Hindi. ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Nanlilisik po yung mata. Tapos sasabihin ni Michael Poa, hindi violent daw si Sara. Sa pananalita niya, violent siya, pati sa mga aksyon niya. Nambugbog ng sheriff eh. So may pattern yung behavior niya. Violent behavior. Ang dapat kay Sara po, i-rehab. I think we have two more. Ang ina ninyo. Hindi. I think that will be the last. Correct, that will be the last. Council, that's the 7 timestamps. Let me confirm. Attorney Magallon. Okay, we have one more. We have two more, Your Honor, please. I was told we have two more timestamps, Your Honor, please. Two more. Thank you. Alam na natin yan. Napanood na natin lahat yan. Martin. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Tindi ang bibig. Kasi And the last one. Patay Malaysia si si Amy Marcos, tapos si Pia Cayetano. maalis naman ako sa presidential days, hindi pa rin ikaw ang presidente, king ina mo. Walang buboto. Umuulan ng Please PUTA. lang. Okay. Thank you. Wala. Tindi. So, Your Honor, those Parang may were sapi the po. 7 timestamps, portions of the video where the Vice President hurled invectives and profanities. Now, the question is, may I proceed, Your Honor? Council, to clarify, Yeah, Opo. that the Vice President hurled invectives, period. Not necessarily against the 3 officials mentioned. Most of them were against the 3 officials, Your Honor, please. I only counted or heard 1 or 2. Out of the 7, I heard Representative Chua, but he's not one of the subject matters of this case. But just for the record, does the witness confirm that? Out of the 7 timestamps, there are approximately 2 or 3 that mentioned either all 3 or 1 of the top officials. Would that be correct, Mr. Witness? I think more than that, sir, if you can see the Make your voice context. louder. Louder. Malinaw naman po. Lahat ng galit niya, lahat ng pagmumura niya, kahit wala siyang minensyon, directed yon sa ating Pangulong Bongbong. Kasi yun ang inaaway niya, si Lisa Marcos tapos si Martin Romualdez. Yun ang pinagbantaan niya eh. Nadamay na lang si Jewel Chua. Kasi ang perception ni Sara Duterte, itong si Jewel Chua na nag-imbestiga sa kanya, ang paniwala niya through the order ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malamang ganun ang iniisip ni Sara. Pero lahat ng galit niya, yung mga pagmumura niya, lahat yon ginawa niya sa galit niya sa ating Pangulong Bongbong. Ano pa man ang rason nun? Ito naman si Chis Escudero. Wag na siya, Chis. Alam na ng tao kung ano talaga. Bakit ganon?
galit na galit si Sara Duterte. Lahat yun, directed sa ating Pangulong Bongbong na hindi man nga siya inaaway, siya man lang yung nang-aaway. Ituloy natin mga kababayan. If I'm not mistaken, I think 5 times referring to either Martin Romualdez or Lisa Marcos or the president. The rest were either congressmen or a particular congressman. If I'm not mistaken, sir. Counsel, you may proceed. Now, Mr. Witness, etong mga 7 timestamps kung saan nagmumura yung Vice Presidente, why is this a factor in classifying her threats as serious and real? Yes, Your Honor. It's very much factor because we want to establish the intent of the Vice President, and that intent is crucial in our investigation. We want to determine whether those utterances made by the Vice President were just a product of a temporary fit of anger. Was it just spur of the moment? Or were they really serious, actual, and real threat? So what was your conclusion? Your Honor. So what was your conclusion? Was it serious, real? Yeah, Your Honor. Okay. Serious and real. Let's Serious? go to factor number 2. So 2 out of 4 factors. Now, sinabi mo yung literal meaning ng mga utterances ng Vice President. Na yung literal meaning, why is this a factor in your conclusion na seryoso at totoo yung pagbabantaan ng Vice Presidente? Yes, Your Honor. Klaro po dun sa utterances ng Vice Presidente. Even before the online press conference held on November 23, 2024, the Vice President had already contracted a person to kill the President, Lisa Marcos, and the former Speaker, Your Honor. Siguro, so the public will understand. I want you to answer in Tagalog. Ba't mahalaga sa inyo, sa investigasyon nyo, na yung pagkukontrata ng tao na papatay sa Pangulo at sa dalawa pa, nangyari ito bago pa man yung press conference? Ba't mahalaga sa investigasyon mo yan? Yes, Your Honor. Mahalaga ho yan para sa amin. Basically, it's indicative of intent that the utterances was deliberately made out by the Vice President. And it really shows serious, actual, and real threat, Your Honor. All right, now, Attorney Lotok, let's go to the third factor. Yung third factor is now sinasabi mo, yung nature ng instruction. Now, could you tell the public and the court, ano bang ibig sabihin ng factor number 3, nature of the instruction? Yes, Your Honor. In those utterances, the Vice President said, wag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the Vice President, that she was determined to carry out those utterances. And from the point of view of law enforcement agency like the NBI, it's alarming for us, sir. It is alarming from the point of view of law enforcement agencies. Now, in Tagalog, if you may, ba't mo nasabing nakaka-alarma yung sinabi ng Vice Presidente Galing niya, no? Libutan. na yung instruction na huwag Mag-cross-examine. kang titigil Very clear. hanggat hindi mo napapatay ang Pangulo, ang unang ginang, at ang former Speaker ng House of Representatives. Ba't mahalaga? Ba't alarming yan? Well, Your Honor, pwede hong mag-take advantage yung ibang grupo dyan, Correct. ibang individual. Correct. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Matitrigger ho ngayon yung instruction. Correct. And then, Kahit hindi man yung papatayin Pangulo, ngayon yung, si God Martin forbid or again, si Lisa. ang Presidente, Lisa Marcos, ang former Speaker. And in fact, even yung triggering na phase na yon, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo
Correct. Thinking na pag in-assassinate natin ng tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong anggulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society pag hindi siya na-address. Yun po yung sa amin as investigator, sir. But was she not only joking, Attorney Loto? Objection leading, Your Honor. Pero there's basis No to that, joke, Your no Honor. joke nga eh. Sustained. Reform your Okay, question. now- Sinabi ni Sara mismo, Now. no joke. Let's go to Kinontra let's ng, proceed, ng Mr. defense. Witness. Narinig So far, na namin, you no mentioned, joke. Ito yung mga factor, no? Manner, literal meaning, Kahit kontrain pa ng defense, si Sara mismo nagsabing, no joke, no joke. 2 beses. Not once, but twice, no joke. So serious. Di ba? Ano pa ba ang ibig sabihin ng no joke? Hindi ito hindi siya nagbibiro. Pag hindi siya nagbibiro sa banta, seryoso ay ang ibig sabihin nun. Ano pa man ang ibig sabihin? Seryoso siya sa kanyang banta. Sa facial expression pa lang po, nanlilisik yung mata, parang nasapian po ng jablo. Tama po mga kababayan. But anyway, hindi na tinuloy ni Atty. Ligutan. nature of the instruction. Ano ba yung fourth factor kung alam mo? The relationship between the parties, meaning the relationship between the Vice President and the President, sir. Now, what about the fourth factor? No? Why is this significant to investigation? Well, in one of the utterances made by the Vice President, she characterizes the relationship with the President as toxic. Your Toxic. Honor. If I'm not mistaken, at least 3 times siya binigyan yung term na toxic, referring to the relationship between her and the President, sir. Now, what were your reasons, if any, that made you conclude na nasabi na ng Vice President na toxic yung relationship niya between her and the President? Objection calls for an opinion, Your Honor. Investigation. Kahit doon mga kababayan sa kanyang sunod na press con, yung ini-imagine niya na pupugutan yung ulo, o na-mention niya na toxic na daw yung relation niya sa presidente. Ini-imagine niya pugutan ng ulo. Matindi po. Never pa ito na nangyari sa history ng Pilipinas at kahit sa ibang bansa na ang isang vice presidente nagbanta sa kanyang pangulo, sa isang pangulo, at ini-imagine na pugutan ng ulo. At wala pa, sabi nga ng prosecution sa opening statement ni Jinky Luistro last week, wala pang vice presidente sa history, mga kababayan, ng ating bansa na may kilalang hitman. Si Sara pa lang, mga kababayan. At kinausap na niya, no joke, no joke. Wala pang ganon. Kaya po, guilty. Kahit anong sabihin ninyo, guilty si Sara. Kaya ayaw humarap. Yung mga abogado ang nakikipag-diskusyon, ayaw humarap ni Sara. Kasi pag examine si Sara, aamin. O, di ba? Witness may answer part of his investigation. Una, yung resignation niya as Secretary ng Department of Education. Pangalawa, yung utterances niya noong October 18, nung sinabi niya na I realize toxic na itong relationship. Gusto kong tanggalin yung ulo niya ba? And then I imagine myself cutting his head. What else, if any? The reaction of the recipient of those utterances, Your Honor, the reaction from the President himself, sir. So the reaction from the President himself. Now, you already mentioned kanina ano yung reaction ng President. Yung tanong now, Atty. Lotok, is, why did you consider yung reaction ng mga recipients ng pagbabanta, kagaya ng President? Let's focus on the President. Ba't nyo kinonsider yung reaction nila? Well, we want to establish whether the recipient of those utterances
felt intimidated by those statements, or did they took it serious and actual threat? Mhm. Material ho sa amin yun, Your Honor, if only to establish the mens rea above. Mens rea ng krimen. Now, let's focus on the president. Ito yung premise now. Based on your investigation, no? What was your impression of the president based on his reaction? Was he intimidated? Well, yung opening statement ng presidente, ang sabi niya, nakakabahala ang mga narinig natin itong mga nakarang araw. Correct. Sakto. Ito'y isang kriminal na pagtatangka. Papalagan ko to. Yes, Your Honor. The president took the threat by the Vice President as serious and real. Now, Mr. Witness, aside from yung reaction ng mga recipients, we focus on the president. Ano pa yung ibang mga factors na kinonsider nyo kung meron pa man? Yes, Your Honor. We find it. This is from the point of view of the investigator. We find it disturbing when we tried to compare the utterances made in October 18 and the utterances made in November 23. And may nakita ho kami doon, at least 3 o 4 na medyo sabi ko nga, disturbing from the point of view namin. Disturbing. 3 or 4 na disturbing na utterances. utterances. Now, let's go to that. So you said you compared the utterances in October 18 tsaka November 23. Sabi mo, you found at least 3 or 4 disturbing statements. Tama ba? Now, ano ba yung 3 statements na ito? Your Honor, we are trying to establish the patterns and the consistencies of those utterances. For instance, nung October 18, ang sabi niya is, walang number 1 ang Pilipinas na to. Para sa akin, number 2 lamang ito. Walang number 1. And then we compared it in November 23. Ang sabi niya, ni-reiterate niya, I do not recognize anybody above me. That's number 1, Your Honor. The number 2, Wala siyang ang sabi niya nire-recognize sa noong October presidente. 18, Siya na yung hindi top. marunong maging presidente yung nakaupo, kasalanan ko ba yun? And then we compared it in November 23, ang sabi niya doon, this country will go to hell because that person who sitting, sabi niya, doesn't know how to be a president and who is a liar. All right. The number 3, ang sabi niya sa October 18, meron akong 5 impeachable offense na alam kay BBM pero papasabad dyan sa House. Siyempre hindi. Then kinumpare namin November 23, ang sabi niya doon is he was lying through a state para makuha lang yung boto ng mga tao, and then nagmura na siya, PI ka, BBM, Lisa Marcos, and Martin Romualdez, Your Honor. What do you mean by PI? Putang ina, sir. Hindi. Okay. You said that you found these 3 comparisons disturbing. Now, these 3, ano yung significance ng 3 comparisons nito sa investigasyon nyo? Kung meron man. Yes, Your Honor. Based on these patterns and consistencies in the utterances made by the Vice President, it appears that these statements have tendency to stir up the people against the government, have tendency to disturb the peace of the community, have tendency to undermine the peace and order, the public peace and order, sir. Now, Mr. Witness, given all these findings, sinabi mo, seryoso, tsaka totoo, yung mga pagbabanta ng Vice Presidente, anong ginawa ng division mo kung meron man in relation to the investigation? We executed, Your Honor, affidavit of investigation, and we recommended criminal charges. 3 counts for grave threats and 1 count for inciting to sedition, sir. Your Honor, now, na-mention mo yung affidavit of investigation. For clarity, anong date ng affidavit of investigation na nasabi mo? February 10, 2024. February 10. 2025, sir.
February 10, kung yung affidavit of investigation and the annexes ipapakita sa iyo, ma-identify mo ba yung affidavit na ito? Yes, sir. I'm showing you now a copy of the affidavit of investigation. May petsang February 10, 2025. That is previously marked for the prosecution as Exhibit P, Roman numeral 4-3. You peruse the documents and access. I move that the defense be allowed to peruse the same. And the question is, what do these documents have? What relation, if any, do these documents have with the documents you mentioned? Counsel for both parties may approach. Affidavit of investigation siya. Manifestation, Your Honor. Pinapakita. Counsel for the respondent may proceed. Your Honor, we just like to manifest, Your Honor, that the marked document, permanently marked by the prosecution, does not contain any annexes. And the other set of documents that he is comparing it to has affidavit annexes, Your Honor. I can reply to that, Your Honor, please. If I Counsel may, for the prosecution will please reply. Number one, the affidavit of investigation, the annexes thereto, ay makikita yung mga annexes, most of them, as separate documents that have been pre-marked. Ulitin ko, yung mga hinahanap ng depensa ng mga annexes sa affidavit of investigation, nasa record ng Senado yan because na-marka separately, because they have been identified separately also by the previous witness. I hope that satisfies. Counsel, what is counsel for the Di ba? Malinaw mga kababayan yung pagbabanta. Napakalinaw. Kasi itong kwentong ito, mga kababayan, alam na natin 1 year ago. Ito, formal presentation lang ito sa Senado because of the impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kaya pag inakwit si Sara, nitong mga DDS senators, iwan ko lang, talagang sisibakin sila mga kababayan ng ating mga mamamayang Pilipino. Isusumpa sila mga kababayan, di na sila makakabalik sa Senado. Tanggal sila dyan. Di na sila iboboto. Talo. Kasi puro sila mga sinungaling kasama ng amo nila sinungaling. Tama po mga kababayan, ayan man lang ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Abangan ninyo mamaya ang presentation ng another witness. Sabi si Sulaika, baka si Sulaika na ang mag-appear. Pag si Sulaika, malamang nandyan si Sara. Nakabantay sa tabi, mga kababayan. So, kaabang-abang ang susunod na kabanata ng impeachment trial, day 5 ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix
from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tingnan ninyo itong nangyari po kay Yuli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live selling. Pwede kayo diyang manood every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.